Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. At magagabi na. Gawa ng na-busy tayo mga kamay. Gusto ko lang hindi tayo magre-review yung revenue update. Magkwento lang ako sa inyo ng hindi naman ito mahaba. Sobrang haba lang. So, kanina meron kasing nangyari sa sa FB account. Yung sa mga hindi nakakalam, sa viewers natin. Lalo din sa mga viewers natin na nakasubscribe sa akin na friends ko sa sa account na yan na Bidog Sichi. So kanina kasi mamay merong nagtangkang mag-hack ng account natin. Naging successful kasi basta napasok niya yung account ko mamay. Pero ang ang system is merong naka-on na authenticator sa akin at binablock niya. So may lumalabas na code at lagi kong kino-close yun mamay, tapos yung notification sa taas na kung ako ba daw yun ang nakalagin. So ang pinipindot ko lagi, no, it wasn't me. So ilang beses natin yun mamay, mga 4 times siguro, lagi ako nag-no. So nung nalaman ko na nagaganon, mamay, dali-dali ako pumunta sa settings ng ng Facebook para syempre nga baguhin ko na yung password. Kasi lang itong hacker mamay, naunahan na po ako, kumbaga nung papapunta pa lang sa settings mamay mag-change password, nawala na po ako ng access. So dito sa cellphone ko mamay mismo, tanggal yung yung Facebook ko, yung Bidog Sichi. So sa mga nakakalam, yung Bidog Sichi ko mamay dito sa cellphone, nabaklas siya pati sa Messenger. So nag-log out. So ang ginawa ko para ma-PM kasi na-hack na at merong gagawin na malamang na katarantuduan, nag-live stream po ako sa YouTube. Which is ito, mapanood ninyo to. Tapos meron po akong live stream doon, merong mga pumunta. In-inform ko agad sila, pati na rin sa title ko na na-hack yung FB ko. So para ma-PM pa may kung anong gagawin itong hacker. So pero may mga kaibigan tayo may na message na nangiram na meron siyang emergency na babayaran. So ito siguro kasi yung iba na screenshot yung kay Tito Pogs, yan kinang Kuya Jesse, ang isa sa mga biktima si Kuya Jesse mamay. So pero minimal lang. Yung iba muntikan na maniwala kasi kung may pera lang sila sa GCash baka napadala. So sa akin din naman mamay, ang ko lang doon, ang sa akin, kumbaga habang nagtatransact tong yung hacker, ang ginagawa ko mamay, gumagawa na akong way habang naka-livestream ako, naggagawa na ako ng way para ma-retrieve yung account. So ngayon nagkaroon ako ng access dun sa itong cellphone na to. Dito pala naka auto login kay Mrs. yung yung account ko. So doon ako nag-umpisa kasi wala na talaga dito. May talagang totally naka-erase siya. Tapos pag in-access ko yung email ko, tapos yung yung number ko, hindi na siya pumapasok. Lagi siyang incorrect. Dito sa cellphone ni Mrs. naka-auto login. Doon ako nagkaroon ng way para makapasok at ma-retrieve ko. Basta may ginawa ko mamay na access point na makakuha ko ng code at napagbigyan tayo. Habang itong hacker mamay wala siyang kalamalab na slowly nag-access na ako mamay. Siya panay siyang message sa mga nandun sa mga FB friends ko na panahiram kung sino mabibiktima. So ako naman nag-retrieve. So nung nakapasok na mamay at nabigyan ako ng chance na maka-change password. So that's the time may nagagawa na kami ng hacker mamay ng spot. So ibig sabihin kada login ko every 5 to 10 seconds mamay, based sa sa assessment ko, nagla-log out sa akin, log out expired. So normal yun sa Facebook kasi hindi ko naman siya na-report mamay na na-hack. So kumbaga parang nagpe-prem lang ang cellphone na nagtatry na mag-login na wala naman doon sa
sa parang authorized na login device. So kumbaga nawala ng access yung hacker, yun ang parang authorized. So nagla-login expert siya pero nakapasok na mga kamay. Kasi nabigyan ako ng chance na na mapalitan ng access na hindi alam ng hacker mga kamay. So ayun, tinagaan ko siya. Ulit-ulit, kinulit ko ng kinulit. Lalagyan ako ng password tapos mag-expire siya hanggang sa ang nangyayari, inisip ko mag-post ako sa Facebook yung yung old account ko ng Bidog Sichi. Ito nga mamay na papakita ko sa screen. So nakapag-post ako doon na nahack tong account. So ang ginagawa nitong hacker mamay, dinidelete niya yung post ko. 4 na beses ako nag-post mamay, dinidelete niya kasi nakapag-login ako. Tapos kada post ko, maya intercept niya, delete. Tapos post naman, delete naman maya 4 na beses. Tapos ngayon sa Messenger naman ako tumira. May kinakausap siya mamay, may nakita ko din na conversation. Ang ginagawa nitong hacker mamay, every conversation mamay, dinidelete niya. Nawawala dun. So kaya wala na akong chance na mabasa kung anong conversation. Buti na lang yung kinakausap niya, nagkakaroon ng parang initiative na i-screenshot. So hindi man lahat, yung iba. Yung iba kasi medyo late ng message, kumbaga yung pag-reply niya, gawa nung ang ginagawa is yung parang kinukumusta. Kumusta, ganyan. Tapos good morning. So mamay kung yung mga FB friends ko, kilala ko, lalong-lalo na yung nanay ko na minesis din, may mga kasi ako instances, kumbaga may gawi ako pag once na nag-chat ako sa nanay ko. Alam ng nanay ko kung paano ako mag-deliver ng chat. So kaya nagulat ng nanay ko na bakit ganun yung chat ko. So hindi ako nag-chat ng ganun na word na morning. So never pa ako nagkaganon na sa nanay yun ng good morning. Laging may tawag ako sa kanya. So kumbaga yun. Kaya doon naman sa iba nagduda. Let's say for example, may isa din tayong kaibigan na hindi nangingi kagad ng hindi yung yung nanghiram. Meron din na ginawa na nanghiram. So ang tao is hindi rin naniwala kasi hindi ko ginagawa kamay. Meron tumutulong sa atin pero hindi ako nangingi mahamay. So kumbaga yung direct na uutang. So kumbaga meron siguro instances na legit naman pero hindi yung gano'n mahamay, yung parang send to many na ginagawa mahamay. So hindi gano'n yun. So nangyari, nagduda kasi hindi ko ginagawa dun mismo sa tao. So unsistay, nagduda syempre. At binerify muna at nakarating sa live stream. So kaya nalaman nila na knock na. Kaya ginawa ko, nung nakapasok na sa Messenger, nagla-log out ako every 5 to 10 seconds. Ang ginagawa ko, in-intercept ko mamay. Pag may chinachat siya, meron yata na biktima mamay. I think meron siya na biktima na panibago. So may nakita ko doon na biktima na parang nabigyan niya ng access yung tao. Nahack naman siguro, baka doon naman nag-transfer. So nangyari, kinat ko yun mamay, yung tao. Huwag ka dyan maniwala. Nag-send ako nag-compose mo na ako sa notes, sinend ko kasi magla-log out ako eh. So sinend ko, hindi na siguro nabasa kasi yung ginagawa ng hacker, dinidelete. So ayun nangyari. Hanggang sa sabi ko, pag once na mas mabilis ako, mahanap ko lang yung access point dun sa settings. Kasi 5 to 10 seconds lang yung duration ko para makapunta ako eh. So ginawa ko, tinagaan ko mamay. Kada pindot ko, mabilisan. 5 to 10 seconds mamay. Hinahanap ko sa settings kasi hindi ko na memorize kung nasan yung sa mga login device, ganyan, access point. Basta yung mga pinupunta ng mga information na pwede nyo baguhin. So luckily yung email natin hindi niya napalitan, gawa nung na po yun, deactivated kasi magsisend kasi ng notification yun doon sa email account ko. Wala na siyang hindi niya mabubuksan yung mamay kasi wala na deactivated na po siya. Long time ago na tong Yahoo na ginagamit ko sa email. So yung number naman mamay, hindi niya mapapalitan basta-basta kasi mag-authenticate din. Papasok mo sa akin yung code at
most likely yung code sa akin mamay nung true text dito sa number, hindi siya nalabas pag sa Facebook sa akin. So gumawa ko lang para mamay sa ibang way para mangakuha ko ng code. So yun ang ginawa ko mamay. Buti merong option doon sa para kaya nakakuha ko ng code mamay hanggang sa naka-access ako. So yun ang ginawa ko. Kumbaga, inisi-isa ko, tinagaan ko settings, hinanap ko may, tapos magla-log out, lagi naman ako. Yan, napapamura ako kanina may sa live stream. Ganon na, parang oy, log out na naman ako. So, kumbaga, inihirit ko talaga makapasok na hanggang sa nagkaroon ako dyan sa mamay na makakuha ko ng ng parang time. Medyo umabang time na napasok ko po yung na-penetrate ko yung sa login mga sa security at natanggal ko po yung ginagamit niya na device. Pati nung natanggal ko po, syempre nawala rin siya na access. Nangyari is sinilip ko na isa-isa yung pwede niyang pagkuha na ng information, baka makabalik pa, baka makita yung paribagong password na ginawa. Ang kaso lang may pag nag-change password na ako, hindi na ako nakakuha ng text dun sa parang yung parang try another way. Wala na po yung options na nahanap ko kanina. Gawa nung ang pinaka isang option sa lang yung email na magsasend doon ng code. So yung email ko po may na attached dun sa Facebook ko is deactivated na po sa Yahoo. So long time ago na kasi hindi ko na nabubuksan yun eh. So kumbaga nabubuhay na lang tong yung Facebook ko through dun sa number na which is napalitan ko yung pinaka-current ko na ginagamit ko ngayon. So ko rin yung dating na ginagamit ko na number dun is deactivated din. So pero nagkaroon din na access na mapalitan ko. So nakalimutan ko na kung paano ko ginawa. At hindi ko alam makakalimutin na ako sa kasi dati meron din akong ginawa na meron din na ganito na hack account na na-retrieve ko. So meron pang taga ibang bansa na talagang alam mo yun willing to pay, pero nung ginawa ko muna tapos nagkaroon ako ng access kasi na-hack din at pero sa akin may ginagawa all natural. So wala akong ginagamit na software or anything. So kung meron software na gano'n, kasi meron naman talaga mga software na ginagamit sa parang anti-hacking na software o parang pang-access. So wala tayong gano'n. So siguro mga programmer meron. So hindi pa tayo nabibigyan. So sana pag nagkaroon tayo ng gano'n, magamit natin sa mabuting kapamaraanan mamay. So although may bayad yun mamay. So ngayon ganito. Ngayon, so, mga ilang instances na gano'n na may natatanggalan na access. So, nasa-chamba natin na ayos natin na naibibigay natin yung access. So, yung iba naman hindi natin na ibabalik. So, tulad yung kay Tita Edita, nahirapan ako mamay kasi yung nangnakaw niya, parang tinanggal na siya ng mga options dun mamay. Parang deactivate yung mga settings. Hindi ako nakakapasok sa account. So kumbaga sa step 1 nakapasok ko, sa step 2 pasok, pag step 2 na pas sa parang final na hindi na ako nakaka-access. So nahirapan ako. Pero kung iisipin ko, halos pares lang din naman yung nangyari kay Tita sa isang ginawang kumamay. Ang problema is hindi ko kasi memorize yung proseso. So hindi ko kasi madalas ginagawa yung gano'n eh. So pag may lalapitan sa akin, doon ako nagkakaroon ng parang refresher course pag sa paggagawa mamay. So pag hindi natin ginagawa, medyo nakakalimutan natin kung anong magiging procedure natin sa gano'n. So yun. Kaya ngayon, ang nangyari is nandito na sa aking account at gumawa ko ng account. Pero sa akin kasi meron naman akong backup talaga. So hindi ko naman siya ginagamit. At
ang ginawa ko kanina sa live sync, kung hindi sana ma-retrieve yung old account ko na FB, eh yun na po yung magagamitin ko na panibago. So since na umukay naman siya at na-retrieve na natin at nawala na access ng hacker, hopefully hindi na makabalik at hindi na makapinsala sa iba. Chinat niya kasi madaming chinat siya, talagang masipag ba may mag-chat. So ginawan talaga isa-isa. So hopefully wala siya na biktima na marami kanina. At nung na-retrieve ko na po, nag-post na po kanina sa Facebook account ko na hack. So nire-retrieve ko pa, hindi pa for sure 100%. Pero at least na-retrieve ko na po yung account. Ako na po may hawak ngayon. At ingat lang din sa mga kapwa ko na may hawak ng mga accounts, hindi lang sa Facebook, pati sa mga Instagram, lahat ng software mga na pinagagamitan nyo. Kasi although siya sa atin is wala naman talagang sa akin, wala naman siya makita sa account ko eh. Kumbaga ang problema yung distroso or may dudulot na hindi maganda sa mga colleagues, mga kaibigan natin sa Facebook, sa Instagram o sa mga ibang social media account. So yung mga gagawin na mga illegalis ng taong ng hack. So yun po, yung pambibiktima ba. So yun ang kasi sa akin wala naman siya makikita din sa Facebook ko eh. Kasi wala siya makakuha. So pwede ko naman pamigay. Kaso lang, ang daming friends pwede niyang maloko kasi na pwede niyang mabiktima. So yun ang isa sa mga factor na pangit pag once na hack yung account. So na pwedeng mangyari o gawin ng isang hacker. So maserte pa rin ako mamay kasi nabigyan dyan ng chance na ma-retrieve natin. At pinag-aaralan ko pa mamay kasi baka meron pa siya access point nagpalit na ako ng password, baka nakikita niyo pa yung panibagong password ko na pwede niya pasukin although kahit na naka-deleted ng device niya, naka-logout na, deleted na, wala na doon, baka na nakuha niya ng information sa natin sa account na pwede niyang pasukin na ito na gusto niya. So kasi meron ako nakitang ganun mga na software nakikita, kumbaga labas ang informasyon lahat. So yung account, yung parang yung parang personal information, yung account niya sa SOCMED, yung password, yung parang password, kaya nakakapasok po sila ng kumbaga na parang yung security ng isang account natatagos nila kasi mayroon na silang access sa sarili. So kumbaga yung firewall basag na. So yun. Ingat tayo sa mga kapwa natin nagsisokmed maamay, hindi lang sa mga vlogger, sa mga may mga hawak ng social media accounts. So, ingat po tayo, lalo na maamay na sa mga true links. Huwag kayo mag-click pag may mga, sabi ko nga lagi kong ina-advise, pag once na hindi naman kayo wala kayo ni-expect or out of curiosity, huwag niyo na po i-click. So kasi baka maging phishing access or phishing site, yung link na yun, phishing link para ma-access yung account nyo, ma-turn off, ma-capture nila or mawalan kayo ng access, tapos sa kanila pumapunta. So pwedeng makagawa sila ng hindi maganda gamit ang mga accounts. So yun, kaya ingat sa lahat. At meron din akong kakilala na nabanggit din sa akin na meron din na nag-hack sa account. So hindi ko na rin babanggitin kasi kilala nyo. So nabis lang siya kasi ganun nga nangyayari. Parang ganun din nangyayari sa akin. Bigla na lang nawala. Dapat mag-vlog ako kanina. Siyempre, hindi na tayo nakapag-vlog. Nawala na tayo sa na-discard natin. So nakapokus tayo sa pagre-retrieval. So yun, hopefully hindi na siya makabalik at hindi na makapansala sa iba. At lagi ko sinasabi, pinost ko na rin sa Facebook ko na sa lahat mga may, hindi lang po sa akin, pag once na pinag-uusapan mga may yung monetary unit, lalo sa panghiram o pangungutang mga may o nanghihingi, ang isa lang sa mapapayo ko,
lalo na pag nakaka-copy niya yung yung estilo ng ng tao mismo sa truth chatting. Pag once na financial ang pinag-uusapan o ano man, basta financial, monetary, i-video call nyo po. Pag once na hindi po siya sumagot, so ibig sabihin 1.10 na magduda kayo. Pangalawa, passcode, kumbaga yung tulad ng pagkakakilanlan, identity mo o identity ng sa isa't isa kung paano kayo nagkakilala. So yung moment, let's say for example, example ko shoutout kay Ma'am Stella Anyora. So si Ma'am Stella Anyora hindi naman po kilala ng hacker personally. So ako nakilala ko siya personal. So kumbaga kung i-verify ako ni Ma'am Stella, kung chinat ko siya na nangihiram ako or nangungutang, pwede niya akong tanungin ng isang code para mapatunayan niya na ako yun, nakausap niya, na litim mo na ako talaga yun. Kaso lang, pag hacker, hindi niya alam niya maamay. So, kumbaga, ang isa sa mga itatanong ni Ma'am Stella, saan kami nagkakilala at saan kami nag-meet personally. So, isa yun. Pag once na hindi nasagot ng ng hacker, wala na. Hindi niya masasagot kasi ako at si Ma'am Stella lang nakakalam kung paano kami nagkakilala at kung saan kami nag-meet personally. So, yun. So, ganun din dapat yun ang isa sa mga para ma-verify nyo kung hindi niya sasagutin yung video call. So, yun po yung para makita yung cross-check yung legitimacy ba o authenticity ng tao na siya yung kausap niyo mismo. So, yun. Kasi para maiwasan yung sinasabing mabudol So, yun lang hopefully, umabot din tayo ng 20 minutes eh. Hopefully, nagbigay lang to ng warning sa lahat. At hopefully, nitong hacker na to, napapaubo ako. Hopefully, yung hacker na to is tumigil sa pagpa-power trip sa totoo lang ang ginagawa nyo walang kwenta at pangalawa wala kayong kwenta. Kaya yun, maraming salamat sa lahat at yun nga, binabanggit ko sa inyo lahat na kasali tayo sa challenge Road to Grade 1 o Road to 100. Medyo wala pa tayo sa 100, hindi pa tayo nangangalali, hindi pa tayo umabot sa $50. Hopefully ma-reach natin yung grade 1 at may Korean target kasi target ko talaga is 300 minimum at the end of this challenge. So hopefully masuportan nyo po yung channel natin at sa yung mga kasama ko sa challenge So balianin po kami, si Tita Biang Gulay, si Olendria, si Burst Jason, si Kahaw, taka si Buddy Tubal. So yun po and bago tayo mag-end ng vlog, lagi pong paalala ni Bidogs na abangan nyo po yung panood ng vlogs natin at don't skip ads kasi alam nyo na diyan po kami kumikita. So pag walang ads, wala pong kita. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin and see you in my next vlog. Mga kamay.